ay si Sister Agnes. Pero pwede naman ako tawagin na si Esther. Ano nga pala yung pangalan mo? Si Kokoy po. Kasi ka? Ilan taon ka na? Ikaw? Huwag ka po ba? Dito lang sa pinto. Yan mga pangalan kayo. Kahit mga pangalan kayo na smali. Kasi wala naman talaga ang nagpalit ko. Tayong i-prepare sa Yun yun. gusto mo bang pakarinig ang pagkakas? Nga pala, baka chapter 9, verse 26. This then is the master of God. With God, sabi dito, sa mga kaya natin na tao, syempre kaya natin hindi natin kaya is kaya ng Diyos. So, kasi nga, Siya po yung ating pinaniniwalaan at ang ating Diyos po. Siya po yung ating Ama, nagbigay ng buhay sa atin. tama naman yung mga sinabi mo. Kaya na nga, ang umalis ay ibigay pa Salamat po. Maraming salamat po. Minom, tayo pagkain. Tubig din. Ano kaya ito? Sarap nito ah. Ako si Agatha Cortez, ang pinakamagaling sa lahat ng journalist dito sa aming squad. I'm also the head journalist. I'm leading them all at sa lahat ng interviews. Ako ang hindi pwedeng mawala. Ngayon, narito ako sa school kasi nandito ang pinakamalaki at matulungin na organisasyon ng simbahan, ang Lend a Hand Organization. Tumutulong sila sa lahat ng mga taong nangangailangan at sila ang mga taong tinitingala ko dahil sa sobrang kabutihan. Pagtapos namin gawin ng article ay interviewin namin ang isa sa head ng organisasyon, si Sister Esther. Agatha, pasok! I would like to ask you something. Ano ba yun? Tungkol saan? Tungkol saan yung bagong article na gagawin para mapaghandaan na din natin? Tungkol sa pagnanakaw, korupsyon, krimen, at isama na rin natin yung murdering and women and children na case. Okay, and meron din dito kaya mahaba-haba yung gagawin nating article kasi kailangan din natin interviewin ang mga matataas na tao para sa article na gagawin natin. Kailangan natin kuhanin yung opinion nila. Isa na doon si Sister Esther, ang leader ng Lend a Hand Organization. Mamaya natin siya kakausapin pagkatapos niyang kausapin yung mga tao sa labas. Okay? Okay, thank you. Sige, thank you. You may come in. Good afternoon po, ako si... Yes, alam ko. Huwag ka mag-alala kasi kailangan natin ito madaliin since kupas na ako sa oras ngayon. Pero sa susunod, bamaga. Ito po, ipapabasa ko muna sa inyo yung part 1 ng article namin. Kailangan po kasi namin ng opinion niyo about sa nangyayari mga krimen at kaso dito sa Pilipinas. Sige po. Yung pinaka-highlight dito ng papel mo is si Roger Martinez. Tama ba? Opo, si Roger Martinez po, isa po siya sa mga may malalaking grupong pinamumunuan dito sa ating bansa. So, para sa akin is, dapat lang talaga sila makulong. Pero, deserve pa rin nila ng second chance. Ngunit, kailangan muna nila harapin ang mga consequence ng kanilang action. Meron ka po ba, Sister Esther? At bukod doon, kailangan din makasama ng gobyerno para dito, lalo na sa korupsyon. Tingin mo, yung mga politiko, ibinisa nila yung mga pera ng taong bayan. Pero ang tagal ng aresto kahit sobrang dami ng ebidensya sa kanila. Diba? Opo, naiintindihan ko po. Maraming salamat, Sister Esther, kung nalaan ng oras pa rin. Paalam po. Roger Martinez. Roger Martinez, a well-known underground boss, fierce,
untouchable, or baka sa tingin niyo lang. Well-known siya for prostitution, drug dealing, murder, human trafficking, at marami pang iba. Ano ba? Di ba sabi ko sa inyo dapat yung mga produkto na yan sa HQ na? Hindi ko kaya binabayaran ng mga naliligo yan. Masaya-saya. Ayusin ninyo yan. Ang mabuti na isipan mo pang umuwi. Saan ka galing? Sa office mo? Ate, may nalaman ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Si Sister Esther, pinatay niya. May pinatay siya. Nakita ng kaibigan ko. Ano ba, Agatha? Kaka-journalist mo yan, eh. Nawawala ka na sa pag-iisip mo. Hindi, nakita ko yung nangyari. Nakita ng mata ko. Alam ko kung ano yun. Hindi ako nag-ilusyon. Nakita ko eh. Mamatay daw si Esther. Ate, maniwala ka sa akin. Ano ba, Agatha? Si Sister Esther sa mabuting tao. Nagsisilbi sa Diyos at may gintong puso. Hindi siya mamatay. Ate, nakita ko. Ang buhay ko to, hindi sa'yo. Iimbisiga ko lahat hanggang makita ko yung totoo. Wait! Coke muna! Masyadong mainit ang kaganapan. Kaya magpalamig muna tayo. Gamit ang Coca-Cola. Ate mo pa rin ako re-respetuhin mo ako. Hindi mo ako mapipigilan. Ilalabas ko ang totoo. At mapapatunayan ko sa'yo masamang tao si Sister Esther. Itigil mo na to. Kung hindi ka sana nag-investiga mo, hindi sana totoo yan.
Sister, bakit po kayo napatawag? Ayari, si Agatha kasi. Yung kapatid mo? Po, ano nangyari sa kay Agatha? Wala na si Agatha, Ayari. Patay na siya. Po! Po, hindi po yan totoo! Buhay pa po yung kapatid ko, hindi po pwede yan! Totoo ito, Ayari. Walang bangkay na nakita. Pero may naiwan namang kwintas na lagi niyang dala. Yung binigay mo, yung emerald na bottle mo. At nakumpirma na yung DNA ni Agatha. Confirm. Fingerprint ni Agatha Cortez ang nakita. Ngayon pa lang po kaya nakita. May kakaunting impormasyon na nakita. Ikaw na po ang nakita. Salamat na ako sa iyo. Balik kayo. Parang mas daming mga dahil namamatay sa lugar natin. Nga po eh. Yan pa lang yung ongoing ng kaso. Lalo na kay Agatha Cortez. Tagal na rin, hindi siya umuwi. Patay na pala yun. Ilang araw po sa inyong lahat, isa pong balita ang pinalulungkot namin sabihin na isa sa ating magagaling ni Lord ay sa makinig para 57, Caloocan City, na si Agatha Cortez o ang journalist ay patay na. Ganito ulat ng headline na si Sienna Garcia. Sinalulungkot man po namin sabihin sa inyo pero totoo po ang inyong mga narinig na wala na po si Agatha Cortez, ang kapatid ni Ayeri Cortez. Base sa aming investigasyon, nakumpirma ng lahat ng DNA ni Agatha Cortez sa kwintas na nahulog sa pangyayaring krimen. At nakumpirmang wala na si Agatha nang nakakuha kami ng malinaw na DNA at informasyon kung sino ang pumatay sa kanya. Hindi rin po magtatagal ay mahuhuli at bibigyang katarungan ang pagkamatay ng ating pinakamamahal na journalist. Sinalulungkot man po namin sabihin sa inyo pero totoo wala na po si Agatha Cortez. Ang kapatid ni Ayeri. Mga bagong katanganan ako. Iba-ibalin nyo na yan. Punta na ako dyan, gagamitin natin yung mga hayop. Gagamitin nyo na yan. Punta na ako dyan. Gagamitin natin yan sa mga hayop. Oh, diyan ka na pala lang.
pagsabihin ako, kung nga siya doon, ano ginagawa mo dyan? Bibigyan kita ng ginagawa ko. Option 1. Tumakbo ka, magsumbong ka, pero mamamatay ka. Or option 2, Ang dami nila. Ano nangyayari dito? Nagkakalat na rin yung mga hayop dito sa akin. Asan yung susi? Saan kaya tinatago ni Papa yung susi dito? Kawawa ang mga hayop. Ano to? Ba't sobrang daming dugo? Kadiri! Dito kaya yung susi? Oh my gosh! Sa wakas, nahanap din kita. Napakaraming susi. Hindi lang ito. Napakarami. dispose mo na ba yung mga evidence? Oo. Wala na rin ako sila ng DNA sa katawan nila. Good. 1.5K. You earned it. Salamat po. Sebastian Garcia. What? Sebastian Garcia. Isa siya scientist. Pero di siya tinatawag na scientist. In-experimentahan niya yung mga animals. Same time, pumapatay din siya. Pero, may inutusan siya para gawin yung mga dirty. Anak din niya yung head detective ng bayan na. Si Rina, Serena, Sienna. Whatever. Ano kaya yung magiging reaction niya na malaman niya na mamatay tao pa rin tao? So, ano po, plano? Pray. Ready ka na ba sa plano natin? Oo, ready na ako. So, ito na yung plano natin. Kukuha ka ng DNA sample ni Sebastian Garcia at pupunta ka sa headquarters sa mga pulis. Bukod doon, isaswag mo yung DNA ni Sebastian Garcia doon sa mga ebidensya. Ako naman, pupunta ko sa tamo at bibigay ako ng anonymous report na Sebastian Garcia at pumatay kay Agatha Cortez. At pagkatapos mo, sasabihin ng tanod sa mga pulis at doon maa-aresto si Sebastian Garcia. Kuha ka. 2K ang inyong payout at may bonus na pang 1K kung successful. Salamat. Alam ko kung sino pumatay kay Agatha Cortez. Sino? Si Sebastian Garcia. I-retake ko yung mga DNA test sa mga ebidensya at makikita niyo si Sebastian talaga yung pumatay sa kanya. Ang daming tao. Ikaw po ba talaga pupunta kay Agatha Cortez? Hindi ko magagawa yan dahil kaibigan ng anak ko yan. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Mr. Sebastian Garcia, you're under arrest for killing Agatha Cortez. May karapatan ka manahimik at pagpasawalang bahala at kumuha ng abogado. Yung mga pinagsasabi nyo, hindi yan totoo. Hindi ko kaya pumatay. Teka, hindi ako pumatay. Hindi ko magagawa yan. No!
Anong ibig sabihin nito, Nak? Wala akong ginawa. Bilang isang head detective, kailangan kong gampanan ng aking tungkulin. Kaya aking isusuko ang aking tatay upang makabayaran ang kanyang mga ginawa dito sa ating lugar. Binigay sa amin pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Halik sa hangin. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagdurugo. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling na mayroong pag-asa pa ba. Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon, ibalik pa ang kahapon kasama ko siya nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Sabik na akong makasama siya. Gusto kong